Ang liwanag po ng batas, kung ma-follow up ko lang si Senator Jinggoy, tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pare or religious minister, any national non-government organization, ang CHR, international non-government accredited by the Office of the President. Lahat yan may access, pero pinagbawalan ninyo. On 2 counts, immediate family na, abogado pa niya. Bakit ganun? Ma'am, I think that's sub judice. I think we should be wary of many of the things we were mentioning Bakit here. po naging sub judice yun? Ito kasi, ano ho yan, habeas corpus po ang petition. So everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. Kanina pa natin kung pwede ho. pinag-uusapan yung aresto. Pero ano I think that we're just passing, parang lumalampas na po tayo sa boundary. Senator Jinggoy pa. Ang sinasabi ko lang, the manner on how the former president was arrested, because ayoko naman mangyari sa darating na panahon na magkakaroon naman tayo ng ganyan. Sana makapagbigay lang ng korting kortesiya man lang, nakausapin yung mga abogado, pero nakausapin yung mga members ng immediate family niya, sana naman binigyan niya ng pagkakataon. Kaso mo, nung nakiusap si dating Pangulong Duterte na papasukin yung kanyang anak na abogada, tanggalin mo na hindi siya, na vice presidente siya. Abogada at anak niya, member na immediate family, sana naman lang binigyan niya ng pagkakataon. Makita niya yung tatay niya bago niyo siya isinakay sa plano.